kinalat yan ako dito sa boarding house ko. Ikaw ang dapat natarat. Paninira niya sa akin at ginagawa niyong kwento. Si Carlo Bayola. Dito sa bitar ko. Diri ko naman din ako yung ako manghingi. Di ba, manghingi sa ko. Pero di ako magbintangan ng rabas ko. Ang pagkatao ko na sirain nila. Tinira nila, ma'am. Tingnan niyo na may tsura ko, nitlit ko para pagkaisahan nila, ma'am. Isang kasambahay ang humingi ng tulong sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ang kanyang inirereklamo, ang kanyang dating mga amo na sina Carlo Briola at Marilyn Villacote na nagkalat umano ng chismis na siya ay isang magnanakaw. Ano po, sir, nung umalis ako... Kwento ng 28 taong gulang na si Jean Villapando. Mahigit 2 taon din siyang nagtrabaho bilang babysitter sa kanyang mga amo. Pero ayon sa kanya, hindi lang pala pag-aalaga ng bata ang kanyang magiging trabaho. Sa loob ng 1 month, ano yung trabaho mo talaga sa kanila? Ang trabaho ko lang dapat dun, ma'am, yaya. Oo. So, nag-all around dam po ako dahil gusto ko na rin po kasi minsan tulog ang baby dahil sa maliit yung kwarto, wala po akong ginagawa. Hindi naman po kailangan ako matulog dahil gusto ko may trabaho. Ang masakla pa, hindi rin daw siya pinapakain ng maayos ng kanyang mga amo. Ang alam ko, hindi sa sahod ko kakaltasin. Kaya lang po, sir, nagkwentahan kami, kinaltas po lahat yung araw-araw na simula November 25 hanggang December 21. Sa mismong araw na yun, nawalan po kami. Noong araw din na yon ay tinawagan namin si Carlo Briola, ang kanyang among lalaki, para makuha ang kanyang panig. Ayon sa kanya, Sinasabi niya po, walang katotohanan yun po yung iba. Nagduda lang ako sa kanya kasi ganito nangyari. Iniwan na pera yung nanay niya doon sa drawer na pangbayad doon sa boarding house. Magkano? 2,200 po. 2,200. Tanong ko, nung araw na yon, December 21, nawala yung pera. Opo. The next day naman, wala siyang, tinetext namin siya kung papasok pa. Wala siyang text, may tawag. Kaya doon na siya kami nagduda. pero si Jean hindi nagpatalo sa kanyang dating amo. Hindi po totoo yun, sir. Kasi nung umalis po ako doon, maayos ang paalam ko sa live-in partner niya. Carlo, naipablatter niyo po ba itong sinasabi niyong pagnanakaw umano ni Jean? Hindi nga po na ito blatter yan. Bali, pumunta daw po sa kanila yung mama ng bata. Ganito, Carlo, kasi lumapit itong si Jean dito sa amin dahil hindi na daw siya makapaghanap ng trabaho dahil doon sa ikinalat niyong chismis na ito daw ay isang magnanakaw. Hindi po ako nagkalat ng chismis, ma'am. Siya mismo, sarili niya pong... Hindi po, So, sir. ibig sabihin, ang sinasabi mo, Carlo, si Jean mismo ang nagkalat ng chismis na siya ay isang magnanakaw. Opo, siya Hindi mismo. po. Ikaw daw nag Hindi po, sir. Pumunta po siya doon dahil sabi ko, may purpose po na hanapin niya ako kung totoong na ano, pwede po may barangay tayo, di ba po? Hanapin niyo lang ako doon. Patawag niyo ako sa barangay kung totoong nagnakaw ako. Eto, Carlo, wala naman sigurong baliw na tao na ipagkakalat yung sarili niya na isa siyang magnanakaw. Na nagnakaw siya. Oo. Yes, minsan. Ayun, sir. Kasi hindi ko man siya pinagkalat kung na magnanakaw. Carlo, makinig kang mabuti ha. Para matapos ng kanilang palitan ng mga argumento, ay tinawagan na rin ng aming programa si Attorney Arvin Hamor, ang Public Attorney 1 ng Legazpi City District Office 1. Kung napakinggan niyo po yung detalye ng problemang ito sa mga ganitong pong klase ng problema, may karampatang kaso po ba na pwedeng maisampa itong katulong laban sa umano'y paninirang puri na ikinalat daw ng kanyang dating amo na sinasabing siya ay magnanakaw? Sir, kung totoo po yung sinasabi ni nung katulong na siya ay siniraan ng kanyang amo sa ibang tao, pwede pong pumasok sa tinatawag na intriguing against honor, yung ginawa ng kanyang amo sa kanya. Isa po yung criminal case na may penalty na arresto menor o hindi tataas sa 1 to 30 days na pagkakulong or penalidad na hindi tataas sa 20,000 pesos. Taga-Victoria at taga-Betano. Pagkatapos ng aming programa ay laking gulat ni Jean nang makita niya ang kanyang babaeng amo na si Marilyn Villacote na nasa labas na ng aming studio. Tarako lang po sa iya. Dito ay hindi na napigilan ng dating mag-amo ang magpalitan ng maanghang na salita. Pero kinalat yan ako dito sa boarding house ko. Ikaw ang dapat natarat. Wala ka mo duman, so ako mo ang nagduman sa boarding house, me. Ate, dumano ka sa ito kanina.
Bari na naman ang diri kita man din ako yung mga gusto ko kasama. Si Carlo at saka si Ramam ang gusto ko makasama. Hindi kayo dahil nung nangyari yun, si Carlo ang nandun Mari na nga, di ba duman kita pang may witness ka. sila ang tindahan ma'am. Ate, sa tatay lang kita. Sinira talaga ako ma'am dahil wala akong inahabol ma'am. Ang habol lang ma'am, linisin nila yung ginawa nila. Mari na, ate, duman ang tangal. Talaga ako mabuti ang anak nila. Inaamin ko kumukuha sa binibigyan ako sa tahan ma'am. Pagkain ko yun ma'am. Ate, Hindi sa sahod ko kuya, ma'am. may computation ako, te. Hindi na nga sa competition. Akong game So hindi kayo nag-iiwan ng pera para sa Wala pang 100 pag-aga, pag-gaon, 100 bang i-advance niya sa Sinabi ko sa imo, hindi ko alam na para 100 sa umaga, pagkain niya po. Okay. May computation ako, ate. So ang reklamo mo ngayon, kulang yung sahod plus pinagchichismis ka pa. Pinagchichismis niya po. Bali magpakahirap ako manghingi. Di bali manghilimos ako. Pero di ako magbintangan ng rabas ko ang pagkatao ko na sirain ninyo. Ilan kayo? Isa lang ako. Maliit lang ako tao. Pag napatunayan ko na yun, sinasabi ninyo na bago ko dumunting sa'yo, may naging awa ko. Mayaman pa, maraming pera. Itutuloy ko yung sa asawa mo. Ang paninira niyo sa akin at ginagawa niyong kwento, si Carlo Bayola. Hain si Carlo. Si Carlo pa din. Hay, sa tigkatara mong witness mo, ha? Dinumanan mo baga, may duwa na issue ka pa nga ni da, kaya habo nila magkuhan sa ako sin witness na dagduman si Bayola. Pati na boarding house ko, pinangali ako ng dahil sa asawa mo. So ngayon hindi ka na makapag-apply ng trabaho. Hindi na ako makapag-apply, ma'am. Sinira nila, ma'am. Tingnan nyo na may tsura ko, nitnit ko para pagkaisahan nila, ma'am. Hindi naman ako na tao, ma'am. Ang dami ko naging amo, mas mayaman pa. Di hamak na mas mahirap pa sila sa akin. Sila lang ang nagpabagsak sa akin ng ganyan, ma'am. Hindi ko kailangan ng pera. Nagpapakahirap ako magtrabaho para sa pamangkin ko. Kahit piso, pinagtsatsagaan ko yan. Sa eskwelahan, 30 ang sahod ko. Tutusin, 32 na pupils, 30 lang sahod ko. Pinagtsagaan ko para may bayad ako ngayon sa Bordinos ko. Diba sinabi niya? Pero ang Team Tabang Ora mismo ay agad na pumagitna sa bangayan ng dalawa. Ate, gaano ka totoo na hindi mo kilala at hindi mo alam yung pangalan? May Bakit mo recommend lang po siya sa kuya. Siyempre, ma'am, that time, pirang yaya na kaya si baby na timpisilan ako maghanap. Di si ate, nakaistoryahan ko siya. Tanailin niya si baby, tigdadara ko sa trabaho. Tapos sabi niya, may i-recommenda siya. Tapos yun to, yun si ate, pinaduman niya sa kuya. So, tiniwalaan mo siya na Tiwala man po ako sa iya. Kung sa trabaho ko talaga, di ako problema sa iya. Marayos siya. At parehas namin silang sinama sa aming tanggapan para sila ay makapag-usap ng masinsinan. Totally po, di man talaga siya tigsalaan. Kasi po, ako ate 21, winalat mo si baby sa kuya. Di ako nag-expect na arog kay to. Winalat mo sa ko si baby, sabi mo baga, emergency, may kalintura si pamangkin mo. Siyempre, pamangkin na ito, nairak na ako sa iyo mo. Sabi ko niya ko, sige na ate, okay lang, tagdara mo baga sa mga gamit ni baby. Yawn duman sugata. Siyempre, kaya ko man niya ko, bantayan na digi si baby. Tagdara ko man talaga duman. Tapos ate, following day, 22, 23, 24, 25, dara ko si baby, tatiga alat ko ika, di ka na naglaog-laog. Di alat ate, 25, nairak okay baby, Paskong Pasko, nasa duty kami, kaiba ko siya. Tapos yun to, sinugo ko sa papa ni baby, sabi ko niya ko, hanapan na niya ako si Jing ko talaga ang plano niya ko, bayad na niya ko siya, advance, di ka pa ate, nag-1 month sa kuya ate, tigparatawanan to na po ka. Aram ko to, ma'am, na binali ko. Pero, sakto na to sa 25, bayad na ako sa kanya, ma'am. Pero yung sinabi niyo 2 months na binigay niyo sa akin, wala akong Hindi, ako natanggap ate na cash nag-ano. na 2 months, ma'am. Ate. 1 month lang ako. Pero okay na, wala na kayo. Pero sa huli ay nanaig pa rin ang pagpapatawad kay Jean at Marilyn. At nangako sila sa isa't isa na kakalimutan na nila ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Ngunit dahil sa alitang ito, minabuti na ni Jean na hindi natanggapin ang alok ni Marilyn. Hindi na siguro, ma'am. Kasi mahirap na rin ibalik yung nagkalamat na tapos Natitipasilan ka sa trabaho. nasabi ko na gano'n. Pero labis pa rin ang tuwa ni Jean dahil sa wakas, ang matagal nang bumabagabag sa kanyang kalooban ay natuldukan na rin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Nagpapasalamat lang po ako sa programa ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Dahil sa kanila, natulungan nila ako sa problema ko. Nakausap ko yung amo ko, nagkaayos na po kami. Sa lahat mo ng Marites, sana huwag kayo agad-agad nag-husga. Sana alamin nyo muna po, tsaka huwag nyo nang dagdagan.